Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ninyo. And before I start, I would like to say hi muna and shout out po sa ating beloved channel member na si @nel0929. Maraming salamat po for being here and for your support sa channel. Thank you. God bless you. Three of Pentacles, pauna mensahe po ninyo, which is really beautiful kasi meron siguro ditong pagtutulungan, no? Merong pagtutulungan in a project, no, or collaboration, pagtutulungan sa business, yung ganon. Pwedeng work situation din ito sa trabaho ninyo. Baka kayo magkakaroon na ng assistant, magkakaroon na ng katulong, sa inyong task, maring ganon. And ang maganda dito kasi parang you are sharing the same vision, you are sharing the same goals, you're sharing the same idea, kaya kumbaga in sync kayo, no, sa bawat isa. So yung second card po ninyo is the Fool energy, which is a new beginning energy. This is very exciting kasi this is something, no, kung ano man ang gagawin ninyo rito na bago, you are starting a new chapter in your life dito sa The Fool. Kung ano man yung sisimulan ninyong bago, this is something that is new to you. This is something na kumbaga uncharted territory ito para sa iyo. You've never done this before. You've never kumbaga fresh na fresh ito para sa iyo. Yung ganoon. Kaya this is very exciting, no, para sa iyo. At saka ano din ito maglalakas ng loob kayo, maglalakas ng loob kayo na gawin ito even if this is very new for you. So yung Six of Cups naman, dito Libra, this is homecoming. So this is homecoming, maaring may travel din dito ang iba sa inyo kasi nga, 'di ba? You may be coming from other places, you may be coming from abroad, you may be coming from a place na malayo sa pamilya ninyo. So maaring 'yun, magta-travel nga kayo to see family, to see friends, 'di ba? Sakto 'yan kasi Christmas season na normally, 'di ba? Yung merong chance na umuwi sa pamilya, talagang umuwi. So, maaring isa kayo doon, 'di ba? Na kayo ay uuwi to be with your family and you're going to be spending Christmas siguro, no? Kasama ang inyong pamilya. And so by the way, maraming salamat muna, no, for those who have subscribed to my channel. If you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyong suporta. At saka, if you would like to join the membership, just click the join button po sa baba ng video. Thank you. At sa mga cross-watchers, maraming salamat po for being here. New arrival. So, the full energy, this is new arrival. So, most likely, meron ditong bagong kaganapan talaga na papasukin kayo. You're going to embrace a new chapter in your life, no? Dito sa new arrival, same thing as the Fool, so this is something new that you are going to embrace. So, maaari, no, na this is arrival of a new baby, yan ang na-pick up ko agad. Baka merong i-welcome na bagong baby or bagong kapamilya ang iba sa inyo. This could be a new opportunity, 'di ba? Na dadating. Kaya kung ano man 'yan, opportunity ng pagkakakitaan, opportunity of a new friendship, or kung ano pa. So, good luck and congrats. So, what else? We have I can't let go. Ayan. So, there is, you are siguro holding on to something dito na parang, oo, gusto mo magsimula, 'di ba, ng bagong chapter sa buhay mo, pero parang ayaw mong bitawan, no? Kung ano man yung dati ninyong ginagawa. Let's say for example trabaho, 'di ba? Baka you want to take advantage of new opportunity na pwede ninyong maging bagong trabaho, pero ayaw mo din bitawan, no? Siguro yung current ninyong trabaho. So maaring gusto mong mag double job, kumbaga, yung gano'n, no? So parang because this is
Kung ano man ang opportunity na dadating or dumating, maaring this is very important din para sa'yo. Maaring this is also once in a lifetime opportunity, kaya you want to take advantage of it. Pero, since napamahal na din sa inyo yung trabaho ninyo, yung current din yung trabaho, kaya parang ayaw nyo din na i-let go. Parang ayaw nyo din na umalis doon. No? So, mas gusto ninyong mag-ano kayo, double job kayo, 'di ba? Pero yun, kasi parang ayaw mo itong i-release, no, from you. So, po pwedeng ganon. No? Or it could be other situation, 'di ba? Para sa iba sa inyo. But yun lang din ang na-pick up ko. So, what else? Gaslighting. Denial, mind games, emotional control. So, definitely, there could be relationship issue dito, no? Maaring related ito sa related ito sa inyong relasyon. Pupwedeng kayo ito, no, na being gaslighted by someone, or kayo yung pupwedeng nag-gaslight, no, sa ibang tao. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Pero, ayun, 'di ba? Kung meron man ibang tao dito, no, na gumagawa nito sa'yo, sana mapag-isipan mong mabuti. Okay? Ang ginagawa niya kasi baka ikaw ay minamanipulate, no, ng taong ito. Parang ini-instill niya siguro sa isip mo na mali ka, na hindi ito yung dapat mong ginagawa, even though siguro tama din naman ang inyong ginagawa, 'di ba? So maybe it's about time na for you also to think, 'di ba? Kung ano yung na huwag kayong magpapaapekto, no, sa gaslighting na ginagawa ng kung sino man sa'yo. Okay? And ganun din, no? On the other end, kung kayo naman, no, yung gumagawa ng ganito at maaring hindi ninyo naiisip na gano'n na nga ginagawa ninyo towards other people. So, sana maging eye-opener din ito sa inyo. 'Di ba? Na, ay, teka lang, parang akong gumagawa nito Parang ako yung kumokontrol, 'di ba? Sa mga tao sa paligid ko, yung mga ganon. So, maybe this is a message, no, for some of you, no, na baka na dapat na ma-realize din ninyo ang mga bagay na dapat ninyong ma-realize. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.